Ipinanganak at lumaki ako sa probinsya ng Kabisayaan. Masasabing may sinasabi sa buhay ang aming pamilya. Hindi man sobrang yaman, pero meron kaming malaking bahay at mga katulong. Meron din kaming mga sasakyan na siyang naghahatid sundo sa amin sa paaralan. Ako po si Jericho, o mas kilala sa palayaw na Jerry, taga Borongan, Eastern Samar. Noong makatapos ako ng high school ay nag-aral ako sa isang kilalang paaralan noong magkolehiyo. Doon ako nagkaroon ng 5 kaibigan na pare-pareho kong ka-roommate sa boarding house na iyon. Bali 3 double deck kasi ang naroon sa kwarto namin, kaya 6 kaming lahat na naroon. Kahit puro kami lalaki, ay kontrolado naman ang ingay. May ibang kwarto pa kasi na mga katabi. Ang ibang kwarto ay puro naman babae ang nakaukupa. Maarte at matataray sila. Kaya kahit hapon pa lang at nagkatawanan kami kaunti, mabilis kaming isinusumbong sa kasera. Kesyo ang iingay daw namin. Medyo matapang din ang kasera namin dahil asawa ng pulis. Kaya kapag iyon ang nagsabing ultimatum ka na, ay siguradong kick out ka na agad kapag sinuway mo pa uli ang mga patakaran niya. Masasabi kong okay na rin ang ganun, kasi pare-pareho kaming nakakapag-aral ng maayos, kasi walang maingay. Meron ding boy at katulong na babae na siyang pumapasok sa mga kwarto namin halos kada makalawa upang check-upin ang loob. Sila na rin kasi ang nagwawalis at tumitingin kung merong mga ipinagbabawal na epektos sa loob ng mga kwarto. Bawal rin ang makalat. Simulan ko ang kwento sa pagpapakilala ng 5 kong ka-boardmate. Si Roy na anak daw ng isang kagawad sa kanila. Si Rob naman na pinsan ni Roy. Pareho silang taga-Kapul, Northern Samar. Si Arthur naman na taga-Allen, Northern Samar. Si Gomer at si Ricky na taga-Mainland Samar. Pero hindi na lang natin babanggitin ang eksaktong lugar nila dahil doon kina Gomer nangyari ang lahat ng kamalasan namin. Dahil sa magkakaiba kami ng oras ng pasok at kurso, kaya bihira kaming magkasabay-sabay na umuwi. Hindi rin kami nagsasabay kumain. Kanya-kanya naman kasi kami ng pagsasaing. Ang iba naman ay sa labas kumakain para mag-aaral at matutulog na lang pagka-uwi. Itong si Gomer ay hindi ko napansin na kumain sa boarding house, kaya iniisip ko na lang na baka sa labas ito kumakain. Ganon din kasi ang magpinsan na si Rob at Roy. Hindi rin kumakain sa boarding house. Madalas tinapay at kape lang ang kinakain nila sa kwarto, tapos kapag kanin at ulam na ay sa karinderya na talaga. Isang gabi noon, nagising ako ng madaling araw. Kumukulo kasi ang tiyan ko. Bumangon ako at bumaba. Nasa upper deck kasi ang pwesto ko. Dahil medyo mapayat lang naman ako, yung mga medyo malalaki at mabibigat ay pinipili ang ibaba para hindi na raw sila mahirapang bumaba. Pagkalabas ko ng pinto ay nagulat ako dahil bakit hindi iyon nakalak. Nilingon ko ang mga deck kung sino ang wala. Nakapatay naman ang ilaw namin sa kwarto, pero maaaninag pa rin ang tao dahil tagos sa loob ang ilaw na nasa labas ng bintana. Halos naroon naman lahat, pero noong tumingkayad ako upang silipin ang mga itaas na deck, ay napansin kong wala si Gomer. Naisip ko na lang na baka nagbanyo rin siya, kaya kinuha ko na lang ang susi ko dahil baka mauna siyang bumalik, tapos masaraduhan ako ng pinto. Dinig pa naman sa kabilang mga kwarto kapag kakatok sa pintuan namin at magagalit na naman ang mga taga-kabila dahil sa ingay. 5 ang banyo namin doon. Bali 2 ang paliguan lang, tapos 3 ang may kubeta.
Sa likuran noon ay mapuno na, walang ilaw doon dahil naroon lang ang may ilaw sa may harapan. Habang nasa kasarapan ako ng pag-iri, ay may naririnig akong asong umaangil sa bandang likuran ng banyo. Noong una ay naisip ko na baka normal na aso lang at may pinag-aagawan. Maliban sa antok na antok pa kasi ako, gusto ko na rin mailabas ang kung anumang nagpapasama ng sikmura ko. Noong makatapos akong magbanyo ay naisip ko na papaano nga pala magkakaroon ng aso doon sa may likuran, wala namang asong alaga ang may-ari ng boarding house. Pangalawa, kahit malawak ang lupain sa likuran, nakapader naman iyon sa dulo. Kaya hindi rin basta-basta makakapasok ang mga aso. Pwede pa siguro kung pusa dahil kaya naman noong tumalon ng mataas. Pagkalabas ko ng banyo ay napalingon ako sa pintuan. Nakita kong nakabukas ang pintuan ng mga banyo. Nakaawang rin kaunti, kaya ibig sabihin ay walang tao sa loob. Lumapit ako sa pintuan ng kusina. Saglit akong nakiramdam roon. Naroon pa rin talaga ang tunog na parang nasusuka at umaangil. Nilakihan ko ang bukas ng pintuan sa kusina at inilabas ang aking ulo. Nakita kong may taong nakayuko roon na parang sumusuka. Saglit kong inaninag ang imahe at si Gomer nga iyon. Gom, anong ginagawa mo dyan? Masama ang pakiramdam mo? Pumasok ka na dito. Baka mahamugan ka pa dyan at lalong sumama ang pakiramdam mo. Wika ko pa, pero itinaas niya lang ang kanyang kamay na sumisenyas na pumasok na raw ako. Pero hindi ako nakinig dahil mukhang hindi maganda ang kondisyon niya at gusto ko siyang tulungan. Nakakailang hakbang na ako papalapit sa kanya noong lumingon siya sa akin sabay sigaw ng, "Pumasok ka na sabi sa loob! Ayos na ako rito!" Nawala lahat ng antok sa aking sistema at napalitan ng takot, lalo na noong mapansin kong mapula ang kanyang mga mata. Dahan-dahan akong umatras habang nanginginig ang boses na sinasabing, Oo, sige, papasok na ako." Paatras na akong pumasok sa pinto at dali-dali nang bumalik sa aming silid. Nahirapan ako makabalik sa pagtulog dahil sa takot. Makalipas siguro ang kalating oras ay narinig kong pumasok na rin sa kwarto namin si Gomer. Naglock din siya ng pinto. Hindi ko alam kung bakit hindi mawala-wala ang kilabot sa aking katawan. Tuloy-tuloy ang panginginig ng aking mga tuhod. Maliwanag na sa labas noong ako ay makatulog. Mabuti na lang dahil panghapon pa ang pasok ko, kaya may oras pa ako para bumawi ng tulog. Doon ako nagsimulang magduda kay Gomer. Hindi ko naman siya magawang kumprontahin. Hindi ko rin masabi sa ibang mga kaboardmates namin dahil baka kung ano pa ang masabi nila tungkol sa akin na nagpapaniwala ako sa mga aswang. Tsaka nauna nilang nakasama si Gomer sa boarding house na iyon kaysa sa akin. Itong magpinsan na sina Rob at Troy ay medyo easy-go-lucky. Mapepera din kasi ang dalawa. Game sa kahit anong gimmick. Mukhang tiwala rin sa kanila ang kanilang mga magulang dahil pareho silang matalino. Kaya siguro hindi sila pinaghihigpitan. Sumapit ang pagtatapos ng semester. Tinatamad akong umuwi sa amin dahil wala naman akong gagawin. Kaya naghanap ako ng mapagbabakasyunan. Isang hapon noon, kumpleto kami na naroon sa boarding house. Wala na kasi kaming klase at nag-aayos na lang ng mga requirements at clearance. Sabi ni Arthur, "Mga tol, anong gimmick nyo nitong bakasyon?" Sabi ko naman, "Ako, wala. Tinatamad nga ako umuwi sa amin eh." "Kayong magpinsan, saan balak nyo?" Tanong naman ni Arthur sa dalawa. Sabi naman ni Roy, "Ewan ko, wala pang malinaw na plano. Kinausap namin ang ibang pinsan namin na nasa Bohol para doon kami magbabakasyon.
Walang may sumasagot ng matino eh. Lahat hindi sigurado ang schedule nila. Muling nagsalita si Arthur. Bakit hindi tayo doon kina Gomer? Balita ko may falls doon at malawak na ilog. Magandang mag-camping doon ng 2 gabi. Magdala na lang tayo ng pagkain. Sabi naman ni Gomer. Sigurado kayo? May mga balita sa amin na may mga nambibiktimang aswang. Nagulat ako sa sagot niyang iyon dahil siya pa mismo ang nagbanggit ng tungkol sa mga aswang. Ipinaghihinalaan ko nga siyang aswang. Sumagot naman si Arthur. Asus, ang tatanda na natin. Patatakot pa ba tayo sa aswang? Depende na lang kung isa sa atin ang buntis. Kayo Roy, baka may buntis sa inyo ni Rob. Biro pa ni Arthur. Nagkatawa na naman kaming lahat. Ikaw Ricky, malapit lang sa baryo nyo ang kina Gomer, di ba? Sumama ka na rin. Para namang wala sa mood si Ricky na sumagot. Sigurado kayo, mas maraming lugar ang mas maganda kaysa roon. Tsaka tama si Gomer, may mga balita ka sa amin na may mga nambibiktimang aswang at hindi yun basta kwentong bayan lang, totoo yun. Ano ka ba tol? Nag-aral lang kickboxing itong sina Rob at Roy, di ba? Ako naman ay regular ang workout. Kaya sigurado akong meron akong mailalaban kung sakaling may mga aswang namang istorbo sa atin. Ikaw ba Jeric? Anong regular mong pinagkakaabalahan kapag wala kang klase? Sumagot naman ako. Regular akong kumakain ng guto sa gutuhan nila Aling Nena sa unahan ng school. Lintik tol! Ikaw ang uunahin ng aswang dahil marami kang stock na laman loob ng baboy sa sikmura mo sa kakakain mo ng guto. Natawa naman ako at nagsitawa na uli ang lahat. Ano, go na tayo? Muli pang tanong ni Arthur. Si Gomer naman ang sumagot. Sige, okay lang. Pero doon na tayo kina Ricky. Pareho lang din naman. May daan din naman mula sa kanila papunta sa falls na malapit sa amin. Okay, deal. May lakad na tayo for summer. Wika pa ni Arthur. Matapos ng pag-uusap naming iyon ay kanya-kanya na kaming paghahanda. Bali 3 araw pa bago ang lakad namin para matapos lahat ng kailangang tapusin sa eskwelahan. Sumapit ang araw ng aming pag-alis. Magkakasama kaming nag-almusal sa isang karinderya. Lahat kami ay kumain ng kanin at ulam, maliban kay Gomer, nakapilang talaga ang inalmusal. Hindi raw siya sanay na kumain ng maaga. Mahaba ang aming naging biyahe pero masaya naman. Tinulungan ko na lang din sa pagdadala ng mga gamit, sina Roy at Rob. Meron kasi silang dalang tent. Kasama rin kasi sila sa mountaineering club, kaya nasa boarding house lang namin ang kanilang mga hiking gear. Kasya na kaming lahat sa 2 tent, bali 3 sa isang tent ang matutulog. May butane stove din sila na nakaredy at pang-filter ng tubig. Masasabing sanay talaga sila sa pag-akyat ng mga bundok at kumpleto sila sa gamit. Noong makarating kami kina Ricky ay magiliw naman kaming tinanggap ng pamilya niya. Kahit pa nagulat ang mga ito sa biglaang pagdating namin. Mahirap lang ang kanilang pamumuhay. Paaral lang kasi si Ricky ng tiyahin niya. Pero ang mismong pamilya niya ay mahirap lang din talaga. Dumating kami roon ng pasado tanghali. Dahil sa pare-pareho ng gutom, kaya nagtulong-tulong na kami sa paghahanda ng lulutuing tinulang manok. Narinig kong kausap ni Ricky ang kanyang mga magulang. Ayon pa sa kanyang tatay, Anak, sigurado kayo, pupunta kayo sa talon na iyon. Napakabingtanan ng lugar na iyon. Marami ang mga nawawalang dayo roon. Tsaka, talamak na ngayon ang pangaaswang sa lugar na iyon. Nakita kong napatingin naman si Ricky kay Gomer na abalang naglalagay ng panggatong sa niluluto namin sa labas. May sinabi siya sa kanyang ama pero hindi ko na narinig dahil ibinulong niya na lang iyon. Iiling-iling na lang ang tatay ni Ricky na si Mang Loloy. Matapos makaluto ay nagsitulog muna kami.
Doon lang din sa papag na yari sa kawayan na naroon sa gilid ng kanilang bakuran, sa ilalim ng kubo na may bubong pero walang dingding. Parang sinadya talaga iyon na ganoon para presko. Noong magising kami ay nag-aagaw na ang liwanag at dilim. Nakita naming may nilulutong gulay ang mga magulang ni Ricky. Marami pa namang natirang tinolang manok, kaya naggulay na lang sila ng ginataang labong para sa hapunan. Hindi normal sa amin na makakain ng lutong bahay at ganoong klaseng pagkakaluto. Iyon bang pang probinsya talaga? Kaya naman, na-enjoy talaga namin ang pagkain. Kinagabihan ay hindi kami sa loob ng bahay natulog. Wala kasi silang mga kwarto doon na kakasya kaming 6. Kaya nagtayo na lang kami ng tent malapit doon sa kubo nila na may kawayan na papag. Ang plano namin ay doon na matutulog sa papag. Tapos kapag umulan na lang o di kaya kapag gininaw, saka pa lang papasok sa 2 tent. Na-enjoy namin ang unang gabi dahil may biniling tuba si Ricky at nag-inuman kami noon habang nagigitara at nagkakantahan. Naroon din ang tatay ni Ricky na nakisali sa kwentuhan. Ang sabi niya, huwag na raw kaming magpunta sa mismong falls. Doon na lang daw kami sa ilog malapit sa kanila. Galing din naman sa falls ang tubig noon. Delikado daw kasi. Totoo raw ang mga aswang sa lugar nila. Napansin kong nakangiti lang sina Arthur, Roy at Rob. Mukhang hindi sila kumbinsido sa kwento ng tatay ni Ricky. Si Gomer naman ay seryoso ang mukha at tahimik lang ito. Pasado 9:00 lang ay pumasok na sa loob ng bahay ang tatay ni Ricky. Kami-kami na lang ang nagtuloy sa pag-iinuman. Pasado naman 10:00 ay humiga na ako doon sa papag na kawayan. Masarap kasi talagang humiga doon dahil presko. Nakapantalon at nakajacket naman ako, kaya hindi masyadong tagos ang lamig. Doon na kami nagsitulog sa papag, pero sina Roy at Rob ay sa kanya-kanyang mga tent. Hindi naman nila isinara. Pumasok na lang daw kami kung makaramdam kami ng panlalamig sa labas. Kinabukasan, nagising kami sa mabangong amoy ng kaping aros. Iyon ang kape na gawa sa bigas. Iyon ang pinakape nila sa amin. Tapos nilagang kamuting kahoy na nilagyan ng gata at kaunting asukal. Pasado 9:00 ay nagsimula na kaming maglakad papunta sa ilog na sinasabi ng tatay ni Ricky. Pero dumiretso muna kami sa unahan. Meron pala silang taniman ng kamuting kahoy roon. Tapos meron ding maliit na kubo na pwedeng matulugan. Dahil may dingding ang kubo na iyon at meron ding pintuan. Napabulong ako kay Ricky. Tol, bakit naglagay pa kayo rito ng kubo? Hindi naman ito sobrang layo sa bahay nyo. 1 oras lang na lakad, pwede nang makauwi. Sabi niya naman, di ba tol, sinabi ko na sa inyo na talamak ang pananalasa ng mga aswang dito. May mga panahon kasi na hindi talaga sila kumikilala. Kahit pa mga taga rito lang ay binibiktima din nila kapag panahon ng taggutom o di kaya kapag panahon ng taglabong. Nangangati raw sila noon, kaya parang wala sila sa sarili at mainit ang ulo. Kung sino ang makitang tao ay basta na lang aatakihin. Nagtayo kami ng kubo dito na may matibay na pintuan para kung sakaling umatake sa amin o kay tatay ang mga aswang ay pwedeng dito na agad magtago para hindi mabiktima. Marami din namang armas na magagamit dyan sa loob. May mga nakatagong itak dyan at merong sibat. May inilibing rin si tatay sa bawat haligi ng bahay na pangontra sa aswang. Kaya hindi rin basta-basta makakapasok ang mga aswang sa kubong iyan kahit pabukas ang pintuan. Tatango-tango na lang ako. Pero sa isip ko ay nagpapasalamat talaga ako dahil naitanong ko iyon. Para kung sakaling may umatake nga sa amin, ay alam ko kung ano ang aking gagawin at kung saan ako pwedeng tumakbo para makaligtas. Matapos makakuha ng kamuting kahoy, ay bumalik na kami sa ilog.
Noong makarating kami ay nagsimula ng mamingwit si Ricky. Hindi naman naniniwala si Roy at Rob na may mahuhuling isda si Ricky dahil mukhang hindi naman daw ito marunong. Nagsimula na nga kami magtampisaw sa malinaw at malamig na tubig. Masayang naglalangoy ang mga kasama ko. Ako naman ay nakahiga lang habang nakapatong ang ulo sa isang bato. Ang bilin kasi sa akin ng lolo ko na kapag naroon sa mga ganoong lugar, dapat ay tahimik lang at huwag magbida-bida. Walang ilog o kagubatan na walang engkantong naninirahan. Sila ang orihinal na nakatira dyan, kaya kung makikiligo raw kami, dapat ay tahimik lang. Para hindi makagambala sa mga nilalang na hindi nakikita. Pero ang dalawang magpinsan ay walang pakundangan sa pagtatawanan at paghihiyawan habang naliligo. Si Arthur naman ay abala sa pagbabalat ng kamuting kahoy na lulutuin namin. Sabi ko kasi na siya na ang magbalat, tapos ako naman ang magluluto noon. Hindi naman namin matukahan ang magpinsan dahil yayamanin ang dalawang iyon at asal pang senyorito. Bago pa magtanghali ay lumapit na sa pwesto ko si Arthur. "Tol, tapos na ako magbalat. It's your time to shine na. Simulan mo nang magluto." Ako naman ang magbababad sa tubig. Nakangiting wika niya pa. Tumayo na rin ako para gawin ang trabaho ko. Nagbihis na muna ako ng tuyong damit para hindi lamigin. Habang nagluluto ay naisip ko kung nasaan na kaya si Gomer. Kanina ko pa siyang hindi nakikita. Inisip ko na baka nagbawas o maaaring umuwi muna sa kanila. Ang sabi kasi ni Ricky, kapag binaybay ang gilid noong ilog ay makakarating sa falls nang hindi bababa sa isang oras. Naroon daw kasi talaga yung baryo nila Gomer. Habang nagluluto ako ay lumapit na rin sa akin si Ricky. May dala siyang 5 pirasong malalaking isda. Nilinisan niya na iyon, ipapaihaw na lang daw. Nilagyan niya rin iyon ng asin para ako na ang bahala sa pagluluto. Kahit papaano kasi ay may alam naman ako sa pagluluto. "Tol, ang titigas ng ulo ng magpinsan. Panay ang sigawan at hiyawan. Alam naman nilang nasa probinsya sila. Kapag nabati ng engkanto ang mga yan, doon pa lang talaga sila matututo." Wika pa ni Ricky. Sabi ko naman, sanay raw sila sa ganyan kapag nag-hiking sila. Di bahala sila. "Sige tol, ikaw na bahala dyan maliligo lang ako." Doon na ako kay Arthur tatabi. Tahimik lang ang isang yun. Safe ako roon. Pasado 12:00 noon nang lumapit sa akin ang magpinsan. Dala na nila ang ibinabad sa tubig na soft drinks. Malamig na raw iyon. Magsikain na raw kami. Lumapit na rin sina Ricky at Arthur. Pero bago pa kami makapagsimulang kumain, ay dumating ang tatay ni Ricky. May dala itong bayong. Noong ilabas ang laman, 2 kaldero ang naroon. Ang isa ay kanin, tapos ang isa naman ay maanghang na ginataang manok na niluto ng pinatuyo. Specialty daw iyon ng tatay ni Ricky na pangpulutan. Mukhang mag-iinuman din daw kami. Kaya ipinagdala niya na kami ng pampulutan. Nalaman kong iniwanan din pala ng 2 tanduay na lapad ni Roy, ang tatay ni Ricky. Kaya alam noon na mag-iinuman kami. Papaalis na sana noon ang tatay ni Ricky nang mapansin nito si Rob. "Iho, ayos ka lang? Parang namumutla ka kasi." Sabi naman ni Rob. "Sumakit po bigla ang tiyan ko. Hindi naman ako nadudumi. Tapos giniginaw na rin ako bigla ng sobra-sobra. Para akong nasa loob ng ref." Lumapit sa kanya ang tatay ni Ricky. Pinatingala tapos tinignan ang mga mata. Pinulusuhan din ito. "Iyo, magbihis ka na muna ng tuyong damit para hindi ka nalamigin." Kumilos naman agad si Rob. Matapos makapagbihis ay pinalapit siya ni Mang Loloy. Inilabas iyong maliit na botelyang may langis
Ikiniskis ang mga palad sa isa't isa, tapos hinipan, bago ipinahid sa tiyan ni Rob. Matapos siyang mapahiran ng langis na amoy coconut candy, hinipan din siya sa bunbunan ng ulo. Tapos sinabing, "Iho, kung maaari, huwag na kayong mag-ingay dito. Maraming mga laman lupa ang nakatira rito. Iba sila makatingin sa inyong dalawa. Mukhang may ginawa kayong hindi nila nagustuhan. Kaya binigyan ka na agad ng sample. Ang susunod niyan ay mas malala na kapag hindi pa kayo nag-ingat." "Si Gomer, nasaan?" Sabi ko naman, ewan ko po. Kanina ko pa yun hindi nakikita eh. Nawala na lang bigla." "Mag-iingat kayo sa taong iyon. May lahi siya. Taga roon siya sa karatig baryo. Hindi natin masasabi kung mabuti o masama siya. Pero karamihan sa kanila doon ay nambibiktima talaga. Ewan ko lang kung kikilalanin niya kayo bilang mga kaibigan at hindi bibiktimahin. Pero mag-iingat pa rin kayo sa kanya." Tahimik lang kami na nakikinig sa mga sinasabi ni Mang Loloy. Tapos nagpaalam na ito na uuwi na. Ayaw niya raw makaistorbo pa sa kasiyahan namin. Nagsimula na nga kaming magsikain. Bumuti na rin naman agad ang pakiramdam ni Rob. Mabuti nga at nasampulan siya dahil nanahimik, natakot na siguro. Matapos magsikain ay nagsitulog muna kami. Tapos noong hapon ay muling nagsiligo habang nagiinuman. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim nang dumating si Gomer. "Tol, saan ka galing?" Tanong pa ng mga kasama namin. Sa amin tol. Umuwi muna ako saglit. Eto nga may dala akong karne. May salo-salo sa amin. Kaya pumitik na rin ako ng karning pangpulutan natin." Sabi naman nila Roy. "Ayos yan tol. Akala ko mapupurga ako sa kakakain ng inihaw na isda at kinataang manok. O di kaya dilata." Hilaw pa ang karning iyon, kaya nagtulong-tulong na kami sa paghahanda ng paglulutuan. Ipinaihaw namin iyon at noong maluto ay sabay na ang pagkain ng kanin at inihaw na karni, kasabay na rin ang pag-iinuman. Nagkakatawanan pa rin naman kami, pero kontrolado na ang boses. Wala nang sumisigaw. Noong malalim na ang gabi, ay nagkalasingan na talaga. Marami kasi ang dalang alak ng magpinsan. Masarap din ang aming pulutan, kaya tuloy-tuloy lang. Idagdag pa na presko ang hangin at nakaka-relax ang paligid. Hindi na namin inubos pa ang alak at nagdesisyon na magsipasok na sa mga tent. Ang huli kong naaalala sa tent na tutulugan ko, dapat ako, si Roy at Gomer ang magkakasama roon, pero hindi ko nakitang pumasok roon si Gomer. Kalaliman pa noon ng gabi nang muli akong magising. Bumangon ako para umihi sa labas. Nakita kong naroon sa labas si Gomer, nakatayo lang. Lutang pa ang isipan ko noon dahil sa kalasingan. Matapos kong makaihi ay muli na akong pumasok sa loob ng tent. Pero hindi pa ako agad nakabalik sa pagtulog nang maramdaman kong tila marami ang tao sa labas na nagbubulungan. Kaya naisipan kong bumangon at hinila kaunti ang zipper ng tent. Nakita kong maliban kay Gomer ay meron pang 5 tao ang naroon. Nakatalikod si Gomer sa akin, tapos nakaharap sa direksyon ko ang 5 kausap niya. Doon ko nakita na nagliliwanag ang kanilang mga mata. Kinabahan ako bigla. Dahan-dahan kong isinara ang zipper at muli nang nahiga. Pinaglabanan ko na makatulog, pero mas malakas ang hatak sa akin ng pinagsamang alak at antok. Kaya nakatulog na rin talaga ako. Kinabukasan, pagkagising ko, ay may naririnig akong mga nagkikwentuhan sa labas. Matatanda ang boses. Noong lingunin ko sa tabi, ay katabi ko pa rin si Roy. Tulog na tulog pa ito habang tumutulo ang laway. Nakadapa kasi siya natulog
habang nakatagilid ang mukha. Binuksan ko ang zipper ng tent at lumabas na ako. Nakita kong naroon na sa labas si Ricky. Naroon din ang tatay niyang si Mang Loloy at meron pang 3 lalaking mga nasa edad 40 pataas. Nagkakape sila habang may itak sa tagiliran at may nakasandal na sibat sa gilid. "Magandang umaga sa iyo, iho!" Wika pa ni Mang Loloy. Sabi ko naman, "Magandang umaga rin po. Ano pong meron? Bakit kayo narito?" Sabi naman ni Mang Loloy, "Ay, nakikapi lang. Papunta kami sa aming mga bukid. Pinsan ko ang isang ito. Ito naman ay kuya ko, tapos ang bunso namin." Sabi ko naman, "Magandang umaga rin po sa inyo." Tumango-tango naman ang mga iyon. Matapos nilang magkape ay nagpaalam na tutuloy na raw sila sa kanilang mga bukid. Sinabihan naman nila si Ricky na hanggang hapon na lang kami doon. Tapos doon na raw sa bahay nila matulog. Tatango-tango naman si Ricky. Pero sa isip ko, napapaano kaya iyon? Mukhang malabo niyang mapapapayag ang magpinsan na umuwi na agad. Marami pang balak gawin ang dalawang iyon. Balak pa nilang gumawa ng pictorial sa kagubatan at sa ilog. At gagawing mini vacation vlog. Ako naman ay gusto ko na ring umuwi. Pero ayokong sabihin sa kanila ang totoong dahilan. Dahil hindi naman ako sigurado sa mga nakita ko. Lalo at lasing ako noon. Siguradong pagtatawanan lang nila ako at tatawaging duwag. Kaya kung ano ang desisyon ng nakararami ay doon na lang din ako. Habang nagkakape kami ni Ricky ay nagising na rin sina Roy at Arthur. Ginising naman ni Roy si Rob at sinabing gumising na. Sayang naman raw ang bakasyon kung puro lang tulog ang gagawin nito sa bundok. Habang nagkakape ay sinabi ni Ricky sa amin ang tungkol sa bili ng kanyang ama. Idinahilan ni Ricky na may lakad din sila ng kanyang ama sa kabilang baryo, kaya hindi na siya pwedeng mag-overnight pa doon sa ilog. Sumang-ayon naman ang dalawang magpinsan pati na si Arthur. Sabi naman ni Arthur, "Wala na naman ba si Gomer?" Sabi ko naman, "Oo, pagkagising ko ay wala na eh. Baka umuwi uli sa kanila." Tatango-tango na lang sila. Sa maghapong iyon ay nagbabad lang ako sa tubig. Ang magpinsa naman tsaka si Arthur ay abala sa kanilang pictorial. Noong papalubog na ang araw ay umuwi na kami sa bahay nila Ricky. Doon kami uli sa labas na tulog. Pero ako ay sa loob na ng tent na tulog katabi ni Roy. Wala na rin noon si Gomer. Hindi na talaga siya bumalik sa maghapong iyon. Kinabukasan ay uwian na. Pagkababa namin sa may highway ay nagtawag na si Ricky ng tricycle. Sabihin lang daw namin na sa palengke. Tapos doon na kami sasakay ng bus papauwi. Bali, 4 na lang kami noong pauwi. Ako, si Arthur at ang magpinsang sina Roy at Rob. Habang nasa tricycle ay nagsalita itong si Rob. "Mga tol, talaga bang gusto niyo nang umuwi? Kami kasi ni Roy, gusto namin makita ang falls kina Gomer. Puntahan natin. Maligo lang tayo saglit at mag-pictorial doon. Tapos mamayang hapon ay saka na tayo umuwi. Maaga pa naman, marami pa tayong mararating. Nakaka-disappoint naman kasi eh. Pumunta tayo dito para makita at makaligo sa falls. Tapos ilog lang ang kinalabasan natin. Ano, go tayo doon?" Sabi ko naman, papaano yan? Hindi naman natin alam ang bahay nila Gomer." Sumagot naman si Rob, "Jerry, hindi ka naman siguro pipin, no? Di magtatanong tayo sa mga taga roon kung saan ang bahay nila Gomer. Madali na lang yun." Sabi naman ni Arthur, "Sige tol, gusto ko yung ideyang yan." Kaya wala na nga akong nagawa. Sabi ni Rob sa driver, "Boss, doon mo na lang kami dalhin sa katabing baryo.
yung pinakamalapit sa falls. Itinabi ng driver ang kanyang tricycle, tapos tinignan kami isa-isa. Sigurado kayo na pupunta kayo roon? Tanong ng matandang driver. Oo naman po, sagot naman ni Arthur. Hindi nyo ba alam ang kwento tungkol doon? Alam po namin, may kaklase kaming taga roon. Kasama nga namin siya na nag-outing nauna lang siyang umuwi. Kaya may pupuntahan kaming bahay doon. Basta ihatid nyo lang kami doon o sa daan malapit papunta roon. Kami na bahala. Muling wika pa ni Arthur. Tila ayaw pa ng driver. Pero noong makitang lahat kami ay sigurado sa aming desisyon, ay wala na iyong nagawa. Muli nang pinaandar ang tricycle at inihatid na nga kami. Mga boss, hanggang dito na lang ako. Lakarin nyo na lang ang daan na iyan. Diretso lang naman yan. Aabutin siguro ng mahigit kalahating oras na lakaran bago kayo makarating sa mga kabahayan. Sige po, salamat. Sagot ng mga kasama ko. Ako na ang nagbayad sa tricycle driver. Pinasobrahan ko iyon ng 50 pesos mula sa presyong sinabi niya. Sabi naman sa akin ng driver, Sir, kung hindi kayo 100% na may tiwala sa pupuntahan nyo, napoprotektahan niya kayo. Mas mabuting wag na kayong tumuloy. Tapos bumulong iyon. Marami silang aswang dyan, sir. Walang taga rito ang pumapasok sa baryong yan. Sabi ko naman, sige po, salamat sa babala. Tapos umalis na ang tricycle. Nagsimula na kami sa paglalakad. Masayang nagkikwentuhan ang mga kasama ko habang naglalakad kami. Ako naman ay nagmamasid sa paligid. Pinag-iisipan ko kung ano ang gagawin ko kung totoo ngang may panganib sa aming pupuntahan. Pero nag-aagaw pa rin ang paniniwala ko. Iniisip ko kasi na kung totoong aswang si Gomer, dapat may sinakta na siya sa amin. At kung aswang nga siya, maaaring mabuting aswang siya at hindi niya kami ipapahamak sa kanyang pamilya. Lalo at mabuti naman ang pakikitungo namin sa kanya sa boarding house. Makalipas ang mahigit kalahating oras ng aming paglalakad ay may nakita na kaming mga kabahayan. Parang ang tamlay ng pamayanang iyon. Nakasarado ang mga bintana ng bahay. Pero noong naroon na kami sa mismong mga kabahayan, ay umaangat kaunti ang bintana. Nahalatang may mga nakasilip mula sa loob. Kahit nasa bahaging kabahayan na kami, ay wala naman kaming mapagtanungan dahil walang tao sa labas. Nag-aalangan naman kaming lumapit sa isang bahay para lang magtanong. Hanggang sa may sumalubong sa amin na isang matandang lalaki. Siguro mga nasa mahigit 50 ang edad pero matikas ang pangangatawan. Mga iho, naliligaw ba kayo? Mga taga saan kayo? Si Rob naman ang sumagot. Magandang umaga po, Manong. Mga kaklase kami ni Gomer. Hindi po kami naliligaw. Nag-outing kami sa kabilang baryo kasama si Gomer. Kaso, bigla na lang siyang nawala kagabi. Kaya pinuntahan namin dito. Gusto rin kasi namin makita ang falls at makapag-picture-picture. Sumagot naman ang matanda. Ganun ba? Mga kaibigan pala kayo ni Gomerio. Nagkatinginan kaming apat dahil hindi namin alam na Gomerio pala ang buong pangalan ni Gomer. Sumunod kayo sa akin at ihahatid ko kayo sa kanila. Wika pa noong matanda at sumunod naman kami. Hanggang sa makarating kami sa may bandang dulo ng pamayanan. 3 o 4 na bahay na lang ang magkakalapit roon. Tapos mula doon ay dinig na ang bagsak ng tubig mula sa talon. Ang talon na ba yung naririnig ko? Tanong pa ni Arthur. Sumagot naman ang matanda. Oo, ang talon na nga yan. Kung ako sa inyo, manatili kayo rito ng ilang araw para masulit nyo ang inyong bakasyon at mapagsawaan ang paliligo sa talon. Wika pa ng matanda nang nakangiti. Pero hindi ako natutuwa sa ngiti niyang iyon. Parang mas lamang kasi
ang nakakakilabot na pakiramdam kaysa nakakatuwa. Hanggang sa makarating kami sa bahay nila Gomer. "Gomerio! May naghahanap sa'yo dito!" Agad namang lumabas si Gomer mula sa isang kubo na tila nagulat. Hindi siya makapaniwala na nagpunta kami roon. "Bakit kayo pumunta rito?" May pag-aalalang tanong niya pa. Lumapit naman sa kanya ang matanda, sabay sabing, "Ano ka ba naman, Gomerio? Ang sama-sama naman ang bungad mo sa mga bisita mo. Hindi ba dapat matuwa ka? Kasi dinalaw ka nila. Makakasama mo silang magtapisaw sa mismong falls. Ipakilala mo na rin sa kanila ang mga pinsan mong dalaga. Tiyak, lalo silang mag-i-enjoy kapag nakita nila ang mga iyon. Ayus-ayusin mo ha!" Wika pa ng matanda habang may pagpisil sa balikat ni Gomer. Halata naman sa mukha ni Gomer na natatakot siya sa matandang iyon. "Opo, apo. Opo." Mautal-utal niya pang sagot sa matanda. "Oh, sige mga iho, maiwan ko na kayo rito. May paghahanda lang akong gagawin dahil meron kaming gaganaping kapistahan. Tamang-tama talaga ang dating nyo." Wika pa noon ang nakangisi na ipinagtaka ko rin. Dahil ang sabi ni Gomer noong nakaraang araw na pumunta siya at may dalang karne, galing daw iyon sa isang pagsasalo-salo dahil meron silang selebrasyon. Papaanong meron uli, tapos ang tamlay pa ng mga bahay. Parang lahat ng tao ay tulog kasi nakasarado lahat ng bintana. Samantala, pasado na noon 8:00. Imposible naman kung lahat ng taga roon ay tanghali na kung gumising. Noong makaalis ang matanda ay tila pinagpawisan ng malapot si Gomer at hindi alam ang gagawin. "Ay, mga tol, tara, doon ko na lang muna kayo dadalhin malapit sa falls. Doon na rin siguro kayo magtayo ng tent. Mas okay doon para makapag-picture-picture na rin kayo agad." Wika pa ni Gomer habang nakatingin sa kamera na nakasabit sa leeg ni Roy. Sabi naman ni Arthur, "Uy, tol, totoo ba yung sinabi noong matanda na may mga chicks kayo dito?" Sabi niya naman, "Ay, oo, meron nga. Malalayong pinsan ko iyon. Pero game ang mga iyon sa lahat. Nasa sa inyo na kung paano kayo didiskarte." "Ayos mga tol, may go signal na tayo kay Gomer. Mukhang magiging masaya ang bakasyong ito ah." Sumagot naman si Rob. "Dapat kasi dito na tayo dumiretso agad para mas sulit ang nagdaang araw natin." Ako naman ay ngingiti-ngiti lang, pero duda na ako sa mga nangyayari. Pagkarating namin sa may falls ay iniwan na muna kami ni Gomer, tapos nagsimula na ang magpinsan sa pagpictorial nila. Nakisali na rin sa kanila si Arthur. Ako naman ay nahiga sa isang bato. Inaantok pa kasi ako noon. Makalipas ang isang oras siguro ay bumalik na si Gomer. May dala siyang kalderong may lamang nilagang saging na manibalang, tapos inihaw na karning pinatuyo. Binilad daw iyon at pinausukan para tumagal. Mabango iyon dahil amoy barbecue. May kasama na rin siyang 5 dalaga. Luma ang kanilang mga kasuotan, pero lutang naman ang kaputian at pagiging makinis ng balat. Mukhang kagigising lang nila. Ipinakilala ang mga iyon sa amin, tapos nagpaalam na maliligo raw muna sila, sabay nagtungo na sa falls at nagsitalon. Masaya silang naliligo habang nagsasabuyan ng tubig. Hindi naman maalis ang tingin ng mga kasama ko sa mga babaeng iyon. Lalo pa at mga naka-t-shirt lang ang mga iyon at walang panloob na takip para sa dibdib. Kaya bakat ang kabuuan ng mga bundok nila. Maging ako man ay nakakaramdam na rin ng pag-iinit. Lalaki rin ako, kaya hindi ko maiwasan ang mahalina sa ganoong tanawin. Napapalunok nga ako ng laway habang nakatitig sa mga iyon. Tila ba bawat pagkilos nila ay nagiging slow motion ang paligid. Hanggang sa kawayan kami ng mga iyon at sinabing
Sumabay na raw kaming maligo sa kanila para masaya. Hindi naman kami magkanda o gaga sa paglusong sa tubig. Sobrang sarap nilang kasama, walang kaarti-arti at sila pa mismo ang yumayakap habang nakikipag-usap at nagtatanong ng kung ano-ano tungkol sa amin. Nakalimutan ko na nga ang naiisip kong panganib noong bagong dating pa lang kami hanggang sa makaramdam ako ng gutom. Hindi kasi namin naituloy ang pagkain noong saging dahil doon sa mga dalaga. Bumalik akong mag-isa sa pwesto namin at kumain ng nilagang saging na hinog. Nakaramdam ako ng pagkulo ng sikmura. Kaya naglakad ako papunta sa may gilid ng talon. Medyo mataas kasi sa bahaging iyon. Bali plano ko na maglakad pa kaunti para medyo malayo ang aking pwepwestuhan. Nakaraos naman ako ng matiwasay. Noong papabalik na ako ay napansin kong tila naging abala na ang pamayanan. Abala lahat ng mga tao. May naririnig din akong mga naghahasa ng itak. Ang iba naman ay nagsisibak ng kahoy. Hindi ko alam kung papaano, pero bigla akong nakaramdam ng kaba na para bang may mangyayaring hindi maganda. Gusto ko nang umalis doon, pero papaano ko sasabihin sa mga kasama ko? Anong idadahilan ko sa kanila na hindi ako mapapahiya? Mahirap na silang kumbinsihin, lalo at may magagandang babae na kaming kasama. Naisip ko na hahanap na lang ako ng pagkakataon para masabi sa kanila na nasa panganib kami. Bumalik ako sa talon at naligo na rin kasama nila. Na-enjoy ko ang karinyo ng mga dalaga. Magaling silang mag-istima. Kung saan-saan nakakarating ang kanilang kamay. Tapos kapag sila naman, ang papagapangan ng kamay ay tatawa lang na parang kinikilig pa. Hindi ko namalayan ang bilis ng takbo ng oras. Para kaming nahipnotismo ng mga babaeng iyon. Noong malapit ng magdilim, ay kanya-kanyang pares na kami. Tapos hinihila na kami ng mga babaeng iyon sa batuhan sa unahan. Malalaki ang mga bato sa gilid noon. Medyo nagiging mainit na rin ang eksena. Hanggang sa may isang sipol kaming narinig. Sabi ng mga dalaga na saglit lang daw dahil tinatawag sila ng pinuno ng pamayanan. Naisip kong iyon na ang tamang pagkakataon para masabi sa mga kasama ko ang mangyayaring hindi maganda. Mukhang magkakaroon ng malaking handaan ang pamayanang iyon, pero kami ang handa. Sinabi ko rin sa kanila na hindi ba nila napapansin na kakaiba ang karinyo sa amin ng mga dalaga. Mukhang sinasadya nila iyon para hindi kami magmadali sa pag-uwi. Tinawanan naman nila ako at sinasabing napaparanoid lang daw ako dahil sa mga kwentong aswang na aming narinig. Imposible raw na aswang ang mga dalagang iyon sobrang gaganda. Baka nga raw kami pa ang umaswang doon sa mga dalaga at hindi sila papayag na hindi sila maka-score sa mga iyon, lalo at pinag-init na sila ng todo. Kung gusto ko raw, edi umuwi na ako mag-isa. Kaya wala na nga akong nagawa para makumbinsi sila. Hindi ko rin naman kayang umuwi mag-isa, lalo at paggabi na iyon. Muling bumalik ang mga dalaga. Pagkalapit sa akin noong kapareha ko, ay halik agad ang ginawa. Matinding kapangan agad ng kamay. Sabi ko naman na saglit lang. Lumayo muna kami dahil nahihiya ako sa mga kasama ko. Halos tig-5 metro lang yata kasi ang distansya namin sa isa't isa. Natatawa naman ang dalagang iyon at sinabing mahiyain daw pala ako. Lumayo pa nga kami sa mga kasama ko, pero naroon pa rin sa may gilid ng ilog. Napapansin ko na habang tumatagal ay masakit na ang hawak sa akin ng dalaga na parang tumutulis ang kanyang mga kuko. Tapos kapag humihinto naman ako sa paghalik ay saglit kong nakikita na mapula ang mata niya. Tapos babalik rin sa normal.
Doon na ako gumawa ng plano. Hindi pwedeng doon ako mamamatay sa lugar na iyon. Hahanap ako ng tiyempo at aalis na ako. Bahala na kung iwanan ko na ang mga gamit ko. Tutal nakapantalon naman ako at nakabihis na ng matinong damit. Nasa bulsa ko na rin ang wallet at pera ko. Maging ang mga kasama ko naman ay nakabihis na rin. Nilamig na kasi kami bago pa lumubog ang araw, kaya nagsibihis na muna kami at muling nakipagkatuwaan sa mga dalaga. Ilang saglit pa ay naririnig ko na ang yabag ng mga taong papunta sa kinaroroonan namin. Iba na ang asal nila kasi may mga umaangil na sa kanila at gumagawa ng kakaibang tunog ang kanilang bibig. Sumigaw ang kanilang pinuno. "Dalhin nyo na yan dito! Nang makatay na yan isa-isa!" Pagkarinig ko doon ay agad na akong kumilos. Dinampot ko na ang inihanda kong bato sa gilid. Pagkaatras ng mukha ng babae sa akin, ay mabilis ko iyong pinalo ng bato sa gilid ng kanyang ulo. Nahimatay iyon agad, pero hindi pa ako nakontento. Baka kasi makasigaw pa at maituro kung saan akong direksyon tatakbo. Kaya muli ko pang pinalo ng isa pang beses. Hindi ko na tinawag ang mga kasama ko. Makasarili na kung makasarili, pero tapos na akong mangumbinsi sa kanila na umalis na kami. Ayaw naman nilang umalis, kaya ililigtas ko na lang ang sarili ko. Pagapang na nga akong lumayo at binaybay ang gilid ng ilog na iyon. Alam kong medyo malayo, pero tinandaan ko ang mga sinabi ni Ricky na mula doon sa pinagpwestuhan namin ay nasa 1 oras na lakaran lang ay makakarating na ako sa falls. Ibig sabihin, babaybayin ko lang ang gilid noon ay makakarating na ako sa una naming pinagpwestuhan, doon banda kina Ricky. Hindi pa ako masyadong nakakalayo nang makarinig ako ng putok ng baril at mga sigawan. Hindi ko alam kung sino sa mga kasama ko ang may baril. Tapos nasundan ng mababangis na angil at alulong ng mga aso. Kahit nangangatog ang aking mga tuhod ay ipinagpatuloy ko ang paglalakad. Noong makarating ako sa una naming pwesto, ay binaybay ko naman ang daan patungo sa taniman nila Ricky. Balak kong doon magtago sa kubo nila. Hindi malayong mahanap pa rin ako ng mga aswang na iyon kahit nakalayo na ako sa teritoryo nila. Ang ligtas na lang na pwede kong mapagtaguan ay ang kubo nila Ricky. Wala naman daw natutulog roon. Hindi pa nga ako nakakarating sa mismong kubo ay may naririnig na akong mga alulong na tila nakasunod sa dinadaanan ko at hindi lang nag-iisa, kundi marami ang mga umaangil at umaalulong. Panay na ang pagdarasal ko na sana makarating na ako agad sa kubo nila Ricky bago pa ako maabutan. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad hanggang sa makita ko na nga ang kubo. Sinabi naman sa akin ni Ricky na wala iyong lock sa labas, sa loob lang ang meron. Kaya pagkalapit ko ay itinulak ko lang ang pintuan noon. Nakapasok naman ako agad. Isinara ko ang pintuan at inilagay ang trangka. Dinig ko ang tunog ng mga pag-angil sa labas ng kubo at paikot-ikot ang mga iyon. Patuloy ako sa pagdarasal na sana hindi ako pasukin ng mga aswang sa loob ng kubo. Nakatulugan ko na lang nga ang pagdarasal. Nagising ako noong may marinig akong kumakatok sa pintuan. Boses na iyon ni Mang Loloy at nagtatanong kung sino raw ang naroon sa loob. Sabi ko naman, "Mang Loloy, ako po ito, si Jeric." Nagulat naman siya, tapos binuksan ko ang pintuan. Tinanong niya ako kung anong nangyari at kung papaano ako napunta sa kubo nila. Ikinuwento ko naman ang lahat ng nangyari noong nakaraang araw. Napapailing-iling na lang siya. Kaya niya nga raw kami pinauwi na agad dahil nararamdaman niyang kami ang target ng mga aswang sa kabilang baryo.
Dinalaw nga raw kami noong gabing natulog kami sa may ilog. Hindi lang natuloy ang pagbiktima sa amin dahil naroon sila ng mga kapatid niya at pinsan. Binalaan nila ang mga aswang na magkakamatayan sila kapag sinubukang biktimahin ang mga bisita dahil naroon din ang anak niya mismo. Sinabi ko naman sa kanya na tulungan namin ang mga kasama kong naiwan roon. Iiling-iling naman si Mang Loloy at sinabing malinaw raw ang kasunduan. Bawal mambiktima ang mga iyon sa teritoryo nila Mang Loloy. Pero dahil sa kami na mismo ang sumadya roon sa kabilang baryo, ay pag-aari na kami ng mga aswang. At kahit pa raw puntahan namin ang mga kasama ko, ay malabong buhay pa ang mga iyon, lalo at napakarami nila doon ng mga aswang. Nanlumo ako sa mga sinabi ni Mang Loloy at nagpasalamat na rin sa Diyos dahil ginabayan ako para makaligtas mula sa pangil ng mga aswang na iyon. Iniuwi ako ni Mang Loloy sa kanila. Nagulat naman si Ricky noong makita ako, kaya ikinuwento ko na rin sa kanya ang lahat. Nabanggit niya rin na iyon daw ang dahilan kung bakit sinabi niya agad na doon na lang sa kanila magbakasyon kaysa doon kina Gomer, dahil alam niya kung anong klaseng mga nilalang ang naroon. Inihatid ako ng mag-ama sa mismong terminal na, tapos diretsong pauwi na sa amin ang biyahe ko. Noong sumunod na semester ay hindi muna ako nag-enroll. Masyado akong natroma sa aking pinagdaanan. Makalipas ang 1 taon ay muli akong nag-aral, pero nag-transfer na ako sa ibang paaralan. Sa kabutihang palad ay nakatapos din naman ako ng kolehiyo, pero naging malaking aral sa akin ang karanasang iyon. Hindi na ako kailanman bumakasyon pa sa ibang lugar. Kapag summertime ay doon na lang din ako sa lugar namin, nagpapalipas ng mga araw. Pwede naman kasing mag-inom at mag-outing sa mga beach. Bakit ba kasi kailangan pa na sa kagubatan magpunta? Kung saan madalas pamugaran ng mga kakaibang nilalang kasama na ang mga aswang. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Naway inyong nagustuhan. Maraming salamat po. Bago po natin tapusin ang ating kwento, ay bigyan muna natin ng daan ang ating mga shoutout at pasasalamat. Unahin na muna natin ang ating mga major sponsors na sina Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar at si Ma'am Connie Matias Narumi ng Japan. Pati na rin ang iba pa nating mga sponsor na sina Ma'am Bernadette Arcalas, Ma'am Alma A. Rosales at Ma'am Lynn Gentiliso. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel, pati na sa proyektong pagtulong sa mga batang pinabayaan ng magulang. Naway patuloy po kayong biyayaan ng ating puong may kapal at panatilihing nasa malusog na pangangatawan. Pinapasalamatan din natin ang ating mga current channel members na sina Ma'am Rose Halandumon, Senya Hikom Luquias, Jovi Taghap, Lito Bueno, Georgina Bati, Lou Kira, Click and Collect Manila, Sargent Katz Dorms, Burns A, Christine Olson, Kevin Nang, Celsa Escartin, Jenny Mostrado, Maria Victoria, Eric Platero, Yam in Japan, Jesmar Ocampo, at Dean Ciudadano. Pasalamatan na rin natin ang ating tatlong masisipag na group admin at moderator na sina Ma'am Ilongga Guapa, Ma'am Gilane Fernandez at Ma'am Gina Araga. Sa muli ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like and follow sa ating Facebook page na ang pangalan ay Katotohanan at Misteryo. Pinapasalamatan ko rin kayong lahat ng mga regular listeners ng ating tatlong channel. Ito po ay ang Katotohanan at Misteryo, kwentong aswang comics
tsaka iyong problema at payong kaibigan. Siguraduhin nakasubscribe po kayo sa mga channel na iyon. Sana ay patuloy pa rin kayong makinig kahit pa hindi ako ang boses na nagsasalita. Balikan nyo rin po sana ang mga luma nating video, iyong mga na-upload ng 2 years ago to present. Siguradong marami pa doon ang hindi nyo napapakinggan, lalo na sa mga bago lang dito sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta sa ating mga channels. Magsama-sama po tayong muli sa iba pang mga paparating na kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.